how to play London system. So ito yung ating pag-aralan ngayon. So yung ginamit dito ng black ay bishop f5 line. So ito yung move na pag-aralan natin ngayon. So ito yung ipapakita ko sa inyo, yung game ni Magnus Carlsen versus Anish Giri. So Magnus play d4, knight f6, knight f3, d5, bishop f4. So ito yung karakteristik ng London system. So maraming move dito yung black. So depende sa black player kung ano yung kanyang gagawin. So dito yung ginawa ni Giri ay nag-move ng bishop f5. So ito yung pag-aralan natin ngayon. Ito yung bishop f5 line. Yung ibang move dito ay bishop g4. So e3. So ito yung ideas ng white, e6, then c4. Ito yung move na ginawa ni Magnus. So ito yung ideas na ginamit ni Magnus, at ito ay maaring matranspose sa Slav exchange variation kapag i-trade yung pawn sa d5 or transposition to Slav formation, Slav defense. So yung ibang dito except yung c4, yung ibang move na inagawa dito ng ibang player ay bishop d3. So ito ay ginamit rin ni Grandmaster Korobov versus Mamijarov sa chess24.com year 2020. So yung usual reply dito ay kakapture yung black sa bishop sa d3, pero ito yung ginawa ni Mamijarov ay iba. Ito, nag-move ng bishop g6. Pagkatapos, nag-move ng knight e5. So yung ideas dito ni Korobov para maganda or malakas yung posisyon ng knight sa e5 square. So nag-capture, bishop takes d3, c takes d3. So yung usual move dito ay queen takes d3. Pero ito yung ginawa ni Korobov na 6 d3. Yung kanyang ideas dito ay para makontrol yung e4 square, para yung knight hindi makapunta sa e4 square. Yung ibang mga chess player ay takot kapag nagkaroon ng double pawn, kasi daw mahirap yun sa kapag magkaroon ng endgame. So pero yung mga grandmaster ay mayroon silang mga ideas na malalim yung kanilang nakikita na move dito. So c6, so knight dito, bishop d6, then castle kingside, castle din yung black, then queen f3, queen c7. So yung ginawa ni Mamijarov dito ay inaatake yung knight sa e5 na square. So queen h3. So ito yung maneuvering na ginawa ng white dito. Yung kanyang ginagawa ay aatake doon sa king side. So knight bd7. So knight d2 f3 para ma-control yung e5 na square. So rook f e8, then g4. Ito na yung king side attack na ginawa ni Korobov. Then knight f8, g5 para ma-drive out yung knight sa f6, knight 6 d7, queen g3. So after queen g3, knight e5, dx e5. So malakas yung control ng white sa d6 square. So yung knight ay kunting move ito ay mamaneuver sa f6 square pag nag-sacrifice.
So malakas na yung kanyang position. So h4, a5, h5, e4, then nagmaneuver ng knight 2 to g4 to f6, queen b6, rook a d1, nagdepensa sa b2 na pawn, king h8, knight g4, then queen d8. So after queen d8, nagsacrifice dito ng knight si Kurobov. So ito ay hindi pwede kainin dahil mayroong mating attack. So knight d7, so after knight d7, na-capture yung rook. So advantage na dito yung white. Then queen takes e8, rook f c1, c5, tapos nag-breakthrough sa center, so d4. So dito advantage yung white dito. So sa bandang huli nanalo at natalo dito si Mamidjaron. So back to the game ni Magnus Carlsen versus Gire. Yung kanyang ginawa ay c4. So bishop takes b1. Ito yung ginawa ni Gire. So yung ibang move dito, instead na bishop takes b1, mayroong move na bishop d6. Yung ideas dito, dapat ma-eliminate yung active bishop or yung malakas na bishop sa f4 square. So yung continuation dito ay bishop takes d6, queen takes d6. Ito ay ginawa ni Parabian versus Akligiani. So ito ay mga super grandmaster din. So yung position dito, queen takes d6, knight c3, c6, so bishop d3, bishop takes d3, queen takes d3, knight bd7. So yung kanyang ginawa ay nag-simplify para ma-balance yung position. Din castle kingside, castle kingside, din rook a d1, queen b4, then cx d5, ax d5. So ito yung position ng exchange variation ng slab na structure. So ito yung position dito. So yung gagawin ng white, maaaring expand ng kanyang pawn dito sa queen side, ipupus yung pawn, or pwede rin mag-breakthrough sa center. So queen c2, rook a8, e3. So ito para makagain ng space, ipus yung pawn, queen e7, b4, e6, then knight e4. After knight e4, then knight e4, yung ng black, knight c5. So knight d6, knight dito para makontrol yung e4 na square at saka c4 na square, then f5, then knight f3, knight f6, knight e5, knight g4, knight cd3. So ito yung position ay equal. Ito ay nangyari noong year 2020. So yung ibang move dito, except na bishop takes b1 na ginawa ni Gire, so yung ibang move dito ay c6, except sa move na bishop d6. Ito yung slab, semi-slab na pawn structure. So dito, yung move ng white ay knight c3, knight bd7, then queen b3, atake doon sa pawn sa b7, queen b6, then c5. So after c5, queen takes b3, it takes b3. So karamihan dito sa position kapag nag-capture yung black sa queen sa b3, yung pawn structure talaga dito ay pabor talaga sa white. So kapag alam mo yung ideas dito, yung ginagawa dito, ay mayroong winning chances po dito sa white. So a6, h3 para ma-stop yung knight, rook c8, b4. So after b4, bishop e7, then knight dito. So yung ideas dito para makontrol yung e4 square or ma-maneuver yung knight sa b3 to e5. So next, bishop d8, then knight b3, bishop c7. Ito yung ginawa ni Atabayev. So ito yung white ay si Gatakamsky.
So, bishop takes c7, rook takes c7, b5. So, mayroong tactic dito. So, kapag kakain yung black, ma-open yung e-file. Mayroong check sa taas. Tapos, makakain yung rook sa h8. So, rook c8, b takes e6, b takes e6, bishop takes e6, rook b8. So, dito advantage na yung white dito. Knight e5, rook takes b2, then knight takes c6. Mayroon ng pass pawn, check. Knight e7, king h8, knight takes f5, f5, din castle kingside yung white. So, yung white dito ay lamang na sa posisyon. Ito yung game ni Kamsky versus Tabayev noong year 2020. So, balik po tayo sa game ni Magnus Carlsen versus Anish Giri. So, dito si Giri nag-move ng bishop takes b1 or nag-capture sa knight. Then after rook takes b1, bishop b4 check, then king e2. So, yung next move ay nag-capture yung black. Then there is a check on e4, knight c6, then knight e5. Mayroong threat na knight takes c6, then e5. So, after e5, may knight takes c6, queen d7. So, hindi pwede kakainin yung knight dahil may queen takes c6 o queen d7. e3 para ma-drive out yung bishop. So, after e3, bishop d6. g3 yung move ni Magnus. So, after g6, so yung g3, yung ginawa ni Giri ay nakipag-in-game na agad ito sa posisyon. So, queen takes c6, b takes c6, then bishop g2. So, yung position dito ay equalize. So, yung problema dito ng black ay yung kanyang pawn sa queen side ay lahat yung pawn niya ay weak. So, ito ay kapag na-capture ito ni Magnus, so matatalo yung black. So, dito si Magnus ay mayroong dalawang bishop. Talagang malakas talaga yung dalawang bishop sa ganitong klaseng position, lalo na kapag yung pawns ay weak. So, nag-move si Giri ng king d7. So, rook takes c1. Mayroong threat na rook takes c4 dahil yung pawn ay weak. Rook hb8, then rook takes c4, knight d5, bishop e4, attacking sa pawn on h7, h6, h4 para di makapag-move ng g5. So, rook b6, king d2, rook a b8. So, nag-attack counter-attack si Giri sa b2 pawn. So, depensa, king c1, rook b3, then rook e4. Na-attack yung isolated pawn. Ito yung gusto ni Magnus na ma-win yung mga weak pawns. So, rook 3 b5, bishop d3 para ma-drive out yung rook, saka ma-capture yung pawn sa a5. So, rook b3, bishop c2, rook 3 b5, bishop d6, xd6, 6d6, then bishop d3, attack ulit sa rook, then rook b3, then bishop c4. So, makakain talaga ni Magnus yung pawn sa e5. So, after rook 3 b7, so bishop takes d5, c takes d5, rook takes e5. So, ito yung ginawa ni Magnus na i-transpose yung position sa rook and pawn in-game. So, dito sa rook and pawn in-game, mayroon siyang dalawang connected pass pawn dito. So, yung position ay winning na ito sa white. So, rook c8, king d1, ito ay kunting technique na lamang. Then, rook bc7. So, ito yung i-invade yung second rank para magkaroon ng chance na perpetual check. O b4, then king e7, then b5. So, rook c2, ito na nagsimula ng mag-create ng counter-attack si Giri. Rook a7, check, king f6, then b6. So,
Yung paspon ay malapit na sa Queen Square. So, rook takes f2. So, rook c7. So, nawala yung chance ni Giri na ma-control yung second rank dahil nakipag-rook to rook na si Magnus. Rook e8. Then, rook b7. Rook takes a3. Then, b8 queen. Rook e2. Ito yung ideas ni Giri magkaroon ng perpetual check. So, ito na-stop ni Magnus. So, dito nag-resign na si Giri at panalo na si Magnus Carlsen dito. Sana po nagustuhan nyo ang game na ito at pakishare po ito sa inyong mga kaibigan at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating chess channel. Sana mag-subscribe na kayo para suportahan nyo ang ating mga chess videos dito. Sa mga lahat na nag-subscribe, maraming salamat po sa inyong suporta sa channel na ito. Sana subaybayan nyo ang mga susunod nating chess video. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood na mga chess video dito sa Chess Ignite. Maraming salamat po.